kung hindi ma-confirm yung charges, di ba pagtatalunan po ng mga hukom kung mapapauwi ang dating Pangulo, pero yung co-perpetrators niya, hindi automatic na absuelto dito sa mga kaso dahil nabanggit na yung pangalan nila. Kailangan pa rin nilang humarap sa ICC kahit hindi ma-confirm yung charges. Tama po bang pagkakaintindi namin? Ganun po ba yon? Tama yon, no? Kung hindi ma-confirm yung charges, yung decision na yon papabor lang kay former Oo, President kay dating Duterte. Pangulo, oo. So iba yung liability ng co-perpetrators na 8, no? So pwede pa rin mag-proceed yung kaso laban dun sa 8 co-perpetrators. Teka, so ibig sabihin, attorney, yung 8 na yon, iba-ibang kaso, iba-ibang hearing din, ganun? Pwedeng iisang kaso silang 8, no? Kung sabay-sabay yung pag-issue ng warrant of arrest sa kanila at yung pag-aresto sa kanila. So lalakad, tatakbo yung kaso at the same time sa kanilang lahat. So even if hindi ma-confirm ang charges, kung magdesisyon po ang mga hukom na maglabas ng warrant of arrest, they have to be there. They have to appear before the court. Tama po yun. Yes, they have to or they will have to be arrested kung ayaw nilang presenta ng voluntaryo. Oo. May balita po ba kayo, Attorney Joel, kung nasan po ang isa sa mga co-perpetrator na si Senator Bato? Nako, wala akong balita, no? Wala akong balita pero I'm sure nandiyan lang siya sa Pilipinas. Oo, ayun. At least ngayon mas mas nalilinawan tayo dito sa issue kasi ang ine-expect ng ilan pagka na hindi na confirm yung charges, automatic uwi, hindi pa po pala. Hindi Mga pa gaano pala. po katagal yung magiging desisyon na pagtatalo ng mga hukom kung pauuwiin o hindi pauuwiin? At saka bakit ganun po yung sistema? Kung hindi na confirm ang charges, ibig sabihin, 'di ba, absuelto dapat ang dating Pangulo. Ba't kailangan pang pagtalunan po kung pauuwiin? Kasi pwedeng sabihin ng hukom na kulang yung ebidensya, so prosecution, kumalap ka muna ng ebidensya na additional. Ganun pala. Pero attorney, yung 8 na co-perpetrators, kung wala pa sila, for example, na arrest warrant, pwede pa rin ba silang ipatawag ng ICC para maging testigo doon sa kaso against former president? Kung sila ay akusado, hindi sila pwedeng gawing testigo ng prosecution, no? Dahil merong tinatawag na right against self-incrimination, no? Pero kung hindi sila akusado, pwede sila ipatawag pero meron din silang right against self-incrimination, no? So parang hindi rin sila makakapagsalita. Oo. Para lang Okay. din po malinaw sa publiko, sino-sino po yung mga co-perpetrators aside from Senator Bato? 8 po ito eh. Sino-sino sila, Attorney Joel? Si former DOJ Secretary Vitaliano Aguirre, si former Presidential Assistant now Senator Bongo, tapos meron yung mga dating PNP chief, no? Hindi ko maalala yung mga pangalan pero at least 2 yung former PNP chief ang kasama dun sa co-perpetrators. Saka yung ibang ranking police officers sa Davao. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid.